Lisa, nag-check out na raw yung guest sa room 209. Linisan mo na kasi may darating na guest. Mamaya-maya lamang. Utos nga ng manager ni Lisa. Sige po, tapusin ko lang po itong inaayos kong toiletries pagkatapos po. Maglilinis na po ako. Magalang nasagot nga ni Lisa. Abay bilisan mo, hindi mag-a-adjust ang guest sa'yo. Singhal pa nga ng manager na si Ida. Maganda at matalino nga ang kanilang manager pero may pagkamata pobre nga ito. At sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, mainit nga ang dugo nito kay Lisa. Ang hinala nga ng mga ibang tagalinis ay nai-insecure nga ito kay Lisa dahil hindi hamak na mas maganda si Lisa sa kanya. Ito rin ang nakikita ng ilang dahilan kung bakit kahit magaling nga na empleyado, ang babae ay hindi nga ito na pro-promote. Sige po ma'am, papunta na po ako. Dali-daling iniwan nga ni Lisa ang ginagawa at sinunod nga ang utos ng manager. Nakasalubong naman niya sa hallway ang kanyang matalik na kaibigan at katrabaho na si Jane. Jane, pakituloy mo na nga yung pag-aayos ko ng toiletries. Bilin nga ni Lisa. Bakit may inuutos sa akin? Hindi ba toka mo yung pag-aayos ngayon? Masungit na sad pa nga ng matalik na kaibigan na si Jane. Kasi naman, minamadali ako ni Madam Ida. Maglinis daw ako sa room 209. Sinabi ko na nga na may ginagawa pa ako. Kaso, alam mo naman yun, mainit ang dugo sa akin. Paliwanag nga ni Lisa. Sige na nga, bilisan mo na lang para makapagsabay na tayong kumain ng tanghalian ha. Sagot naman ni Jane. Matagal na ngang nagtatrabaho sa condo resort at staycation na yun si Lisa. Dito niya kinuha nga ang ipinagtutustos nga niya sa kanyang kambal na anak na sila Harry at Harriet. Buntis pa lamang si Liz sa kambal nang masawi nga ang kanyang asawa. Hindi na nga ito nakauwi sa kanila nang minsang magbunta nga ito sa probinsya para sa isang proyekto sa minahan. Simula ang pagbubuntis hanggang sa ipinanganak nga ay sinulo na nga lamang niya lahat at pilit nga na kinakaya. Tumuloy na nga sa room 209 si Liz at nagsimula na nga siyang maglinis. Nang nalilinis na nga niya ang banyo ay nasira nga ang shower head at nabasa nga ng todo si Lisa. Halos tumulo na nga ang tubig sa kanyang uniforme. Marahil nasira nga ang shower head ng nakaraang guest pero hindi sinabi sa kanila. Naku naman, ngayon pa talaga nasira tong shower. Basang-basa tuloy ako. Bakat na bakat ang bra ko dito ah. Malakas na sabi nga ni Lisa sa kanyang sarili. Sinubukan nga niyang tawagan ng mga kasamahan niya para magpadala nga ng pamalit na damit at para na rin ipaayos ang nasirang shower head pero nawalan nga siya ng load. Anak ng tinola, nakalimutan ko nga palang mag-load kagabi. Sira pa naman ang telepono dito. Ay, maisuot na nga lamang tong bathrobe dito. Nakakahiya namang lumabas, nakita yung bra ko. Sinuot na nga ni Lisa ang bathrobe at nagmadali na nga itong binuksan ang pinto pero paglabas nga niya ay hindi nga niya akalaing may lalaki palang dumataan. Nabangga niya ito at natumba sila pareho. Napahiga si Liz at nasa ibabaw naman niya ang lalaki. Nagkatitigan pa nga sila at parang na-hypnotize nga si Liz sa ganda ng mga mata ng lalaki. Ang bango-bango din at parang bagong ligo pa. Nagtaka nga siya nang tila may sinasabing ang lalaki pero parang hindi ito makahinga. Dito na nga napagtanto ni Liz na nabubulunan na pala ang lalaki. Agad niya itong tinulungan. May kinakain pala itong malaking piraso nga ng yelo at nalunok niya ito nang bumagsak nga sila ni Liz. Mabuti na nga lamang at agad naman niyang natanggal ang bara sa lalamunan nito. Nakaupo nga silang dalawa sa sahig na tila nga na-shock sa pangyayari. I'm sorry kung natakot kita miss. Aksidente ko kasing nalulong yung yelo mula sa iniinom kong iced coffee nung nagkabanggaan tayo. Paliwanag pa nga ng lalaki. Naku okay lang po yun. Ang importante okay na kayo. Sorry din kung nabangga po kita. Humingi pa nga ng dispensa si Lisa. Tumayo nga sila at napatingin nga ang lalaki sa room number sa pinto. Dito ka pala nakastay? Unit 209? Ako naman sa 10th floor.
Unit 1009. Magkatapat lang pala tayo pero ako ay sa ika-10 palapag. Ikaw naman nasa ikalawa. Magtatagal ka ba dito? I mean, matagal ka na bang naka-check-in dito? Usisa pa nga ng lalaki na inakalang isang guest sa condo resort si Liz. Lagi po ako dito. Sambit naman ni Lisa. Hindi naman niya ikinakahiya ang trabaho pero nang mga sandaling yon, parang hindi niya masabi sa lalaki na chambermaid nga siya sa condo resort na yon. Nice. Naka-check-in ako dito ng 2 hanggang 3 buwan. May mga inaasikaso lang kasi ako mga negosyo ko dito sa Pinas. Sa Australia talaga ako based pero mukhang magtatagal ako dito kung lagi kitang makikita. Pero pa nga ng lalaki na talaga namang nagpakilig kay Liz. Matangka dito, matipuno, maamo ang mukha at tila iginuhit nga ang mga singkit na mga mata. By the way, my name is Jacob. And you are? Liz po. Nakipagkamay pa nga ang lalaki at lalong humanga nga si Liz dahil napakakinis at napakalambot nga ng kamay ng lalaki. Ganun na ba ako katanda? Para magpo ka sa akin? Pero pa nga ng lalaki. Hindi naman po. Magalang lang talaga ako sa mga guest. Ha? Bakit? Guest ka rin naman dito Ha? Wala lang. Wala na ngang masabi si Liz. Puti na nga lamang at nagring ang kanyang cellphone. Nasa loob nga ng kwarto. Sige mauna na ako sa'yo Tumutunog yung cellphone ko. Nice to meet you, Liza. Salamat ulit sa pagligtas sa akin. And I hope to see you more of you. Salamat din, see you. Nanatili muna nga ng ilang minuto si Liza sa kwarto at nang sa tingin nga niya ay wala na nga si Jacob ay tsaka nga siya lumabas para makapagpalit nga ng uniforme. Tapos na nga ang kanyang shift at naghintay na nga lamang siya ng jeep na sasakyan pa uwi nga nang may tumigil nga na kotse sa kanyang harapan. Bumaba mula dito si Jacob. Hi, Liza right? Tanong nga ni Jacob. Opo, nahihiyang sagot naman ni Liz. Ako yung nakabanggaan mo kanina. Ako yung sinagip mo. Paalala nga ni Jacob. Naaalala ko po. May lakad ka? Pauwi na po ako, sagot nga ni Liz. What do you mean na pauwi? Kulat na tanong nga ni Jacob. Ang ibig ko pong sabihin may bibilihin lang po ako para sa pag-uwi ko. Nabubulol-bulol pa nga na sabi nga ni Liz. Magmerienda sana tayo. Sama ka na. Wala akong kasama Baka gusto mong saluhan ako. Pag-impita pa nga ni Jacob. Naku, wag na po. Ayos lang po ako. Tumanggi naman si Liz. I insist. Makabawi man lang sana ako sa pagsagip mo sa akin kanina. Hindi niyo naman po kailangan bumawi. Okay lang po yun. May magagalit bang asawa o boyfriend kung yayayain kitang magmerienda? Naku, wala po. Single po ako. Single mother. May anak po ako na kambal, isang babae at isang lalaki. Namatay po ang aking asawa. Nang ipinagbubuntis ko pa lamang ang kambal kong mga anak. Kwento pa nga ni Liz. I'm sorry to hear about that. Magagalit ba sila if magmemerienda tayo? Napailing lang si Liz. Hindi naman po. Pero hindi naman po ako sumasama sa mga taong hindi ko kakilala. Pasensya na po Sorry if I offended you. Harmless naman ako. Isa pa guest naman ako dito. They have my personal information kaya safe ka. Diyan lang naman tayo kakain sa malapit. Lalakarin lang natin. Pwede kang sumigaw kapag may ginawa ako masama. Pero pa nga ni Jacob. Dahil mapilit nga si Jacob, ay sumama na nga rin si Lisa sa kanya. Pakiramdam naman niya, safe ito at harmless. Naglakad nga sila patungo sa isang malapit na kainan. Habang naglalakad nga sila at busy si Jacob sa pakikipag-usap nga sa kanyang cellphone at kabado naman si Liz dahil baka mayroong makakilala sa kanila. Bawal kasi sa kanila ang sumama sa mga guests o mag-entertain ng mga guest na nagyayayang makipag-date. Kabado din siya dahil baka malaman nga ni Jacob na katulong nga siya sa condo resort na yon. Hindi naman niya kahit kailan ikinahaya ang pagiging tagalinis pero hindi nga niya maipaliwanag kung bakit parang nasasayahan nga siya
sa atensyon mula kay Jacob at natatakot nga siyang mawala kapag nalaman nga nito na katulong lamang siya sa condo resort. Nang nakarating na nga sila sa kainan at nagyaya, umorder nga si Jacob. Inalalayan pa nga siya nito sa pagupo. Ang gentleman naman nito at ang bango pa. Nakakahiya, baka may pawis ako. Ang dami ko pa namang nilinisan ngayon. Sa isip-isip nga ni Liza. Anong order mo, Liza? Nakangiting tanong nga ng binata. Juice lang. Nahihiyang sabi nga nito. What? Juice? Ang sarap ng mga pagkain nila dito, bakit juice lang orderin mo? Okay na yun. I'm having baked mac and garlic bread, i-order na rin kita. And also your fresh orange juice. Wake up pa nga ng tisoy na binata. Sige na nga, mapilit ka eh. Masaya nga silang nagkwentuhan at minsan nga ay nag-aasaran pa nga sila na para bang matagal na nga silang magkakilala. Oo nga pala, nabanggit mong may mga anak ka? Kasama mo rin ba silang naka-check-in dito? Usisa nga ni Jacob. Ha? Hindi. Nandito lang ako dahil sa trabaho. Madalas dito kami nagkikita at nagbi-meeting online. O kaya sa restaurant sa condo resort. Paminsan-minsan umuwi din ako sa bahay ng nanay ko kung saan sila nananatili kapag nandito ako. Pagsisinungalingan ni Liza. Ganun ba? Alam mo, hanga ako sa mga single mother na tulad mo. Lahat, kinakaya nyo. Ganun talaga. Mas madali nga sana kung hindi maagang namatay ang asawa ko kaso wala eh. Ito na ata ang kapalaran ko. Hindi ka na nagkaroon ng nobyo nang mawala ang asawa mo? Hindi na. Mahirap din kasing makahanap ng taong tatanggapin pati ang mga anak ko. Hindi kasi yan hinahanap. Kusang dumarating at hindi mo yan mapipigilan kapag nagtago ka pa. Papirong sabi nga ni Jacob. May point ka naman. Isa pa, kung mahal ka ng lalaki, pati mga anak mo ay dapat mahal at tanggap nila. May ganun ba talaga? Sa pelikula lang ata yan eh. Meron. Malay mo na sa paligid lang. Alam mo, puro kabiro. Saad nga ni Liza at tila bumilis nga ang kabog ng kanyang dibdib. Pero may iba ako. You know what, Liz? Ang ganang loob ko sa'yo. Para bang tagal na nating magkakalala? Parang nakilala na kita dati. Parang nakita na kita. Napapakamot nga ang ulo na sabi ni Jacob. Talaga? Oo. Nakita na kita dati, hindi ko lang maalala. We, saan naman? Gulat na tanong nga ni Liza. In my dreams. Hirit pa nga ni Jacob sabay ng pahalakhak. Akala ko naman kung magkakilala talaga tayo. Natatawang sabi nga ni Liza. Pero seryoso, magaan nga ang loob ko sa'yo at masaya kang kausap. Plus the fact na sinagip mo ang buhay ko kanina. Sana ay madalas pa kitang makita. Matapos nga silang kumain ay nagpaalam na nga si Liza na may pupuntahan nga at si Jacob naman bumalik na nga sa kanyang condo unit. Isang araw na naglilinis nga si Liza sa room 209 ay may kumatok. Sinilip nga muna niya sa peephole kung sino ang kumakatok at laking gulat nga niya nang makita nga si Jacob pala ang kumakatok. Nataranta si Liz dahil nakasuot nga siya ng pang chambermaid na uniforme. Dali-dali nga siyang nagsuot ng bathrobe. Bahagya nga niyang binuksan ng pinto at ulo lamang niya ang kanyang inilabas. Hi! Bati nga ni Liza. Busy ka ata. Nahihiyang sabi nga ni Jacob. Oo, naliligo ako eh. Kunwaring sabi nga ni Liza. Pasensya na sa abala. Babalik na lang siguro ako mamaya. Ha? Wag na. Halos pasigaw na sabi pa nga ni Liza at halatang nagulat naman si Jacob. Bakit naman? Galit ka ba? May nagawa ba ako hindi maganda? Ang ibig ko lang sabihin, busy kasi ako eh. Pwede bang i-text nyo na lang ako bago ka pumunta dito? Sure, what's your number? Tanong naman ni Jacob at ibinigay naman yun ni Liz sa kanya. At nakiusap na wag nga ito basta-basta pupunta sa room na yun at pumayag naman si Jacob. Yayayain lang sana kitang kumain. Sige po, okay lang. Mga 4:00 po pwede po ako. San ba? Puntahan na lang kita? Dito lang sa coffee shop. Naisip nga ni Liza
na maraming katrabaho ang maaaring makakita nga sa kanya kasama ang guest at mahigpit na ipinagbawal nga ang sumama at makipagkaibigan sa guest. Pwede po bang doon na lang tayo magkita sa kinakainan natin ng isang araw? Masarap kasi ang Bake Mac doon eh. Sure, I'll see you at 4 p.m. See you po. Nang nakalis nga si Jacob, saka lamang nakahinga ng maluwag si Liza. Paano ko ba sasabihin sa kanya na hindi ako guest dito? Natagalinis lang ako. Kaso baka hindi niya ako yayain kapag nalaman niyang hindi ako guest. Hindi bale, last na to. Sasabihin ko na sa kanya sa susunod na hindi talaga ako guest. Gusto ko lang naman talaga na makasama siya ngayon eh. Malakas na sabi nga ni Liz sa kanyang sarili. Ang totoo, tila na love at first sight ata si Liza kay Jacob. Si Jacob naman ay parang magaan nga ang loob kay Liza. Pagkatapos nga ng kanyang shift, nagkita nga sila ni Jacob at kumain. Napadalas nga ang kanilang pagkikita sa maliit na restaurant na yon. Naging malapit na nga rin sila sa isa't isa. Madalas silang mag-chat at magtawagan sa telepono. Minsan nga'y naka-video call pa sila. Isang araw ay walang mapag-iwanan nga si Liza sa mga anak niya. Day off kasi nang nagbantay nila dahil day off din sana ni Liza pero nag-overtime siya. Naisipan na nga lamang niyang isama ang kanyang mga anak at iwan sila sa playhouse. Dagdag kita din kasi ang overtime at isa pa ay kulang sila sa tao. Hindi niya maindian ang manager na umalok nga sa kanya ng overtime. Nanay, saan po tayo pupunta? Tanong nga ni Harry. Sa condo resort tayo pupunta anak. Nakangiting saad naman ni Liz sa kanyang mga anak na tila excited nga nang marinig nga yun. Pagkatapos nga nun ay naghanda na nga sila. Doon po sa pinagtatrabahuan niyang condo resort? Bakit po? Eh di ba po day off niyo po ngayon? Hindi po ba kayo magpapahinga? Nag-aalalang tanong nga ng babaeng si Harriet. Day off ko nga anak pero ilang oras lang naman to eh. May 4 na kwarto lamang ako nalilinisan. Absent kasi ang ibang empleyado kaya kulang sa tao. Absent din yung karelyobo ko sa trabaho. May sakit kasi ang mga anak niya. Kaya ako na munang maglilinis ang lilinisin niya dapat. Para hindi siya mapagalitan. Okay din yun anak kasi may ekstrang bayad to. Overtime kumbaga. Kaya may pandagdag na tayo sa mga gustusin natin. Mahabang paliwanag pa nga ni Liza sa mga anak niya. Sige po nanay, pero magpahinga rin po kayo mamaya. Baka po kasi magkasakit po kayo sa sobrang pagod eh. Sabi naman ni Harry. Opo. Natatawang sabi ni Liz. Saan ka po namin hihintayin? Saan niyo po ba kami iiwan? Tanong naman ni Harriet. Dun muna kayo sa may playhouse. Mananatili habang naglilinis ako ha? Nagkatinginan ng kambal. Gusto po namin yan, Nay. Sabay halos nga nasabi nila Harriet at Harry. Dumating na nga sila sa kondo at maingat nga na nagpalit nga ng uniforme si Liz. Nagsuot nga rin siya ng surgical face mask para kung sakaling makasalubong nga niya si Jacob, hindi nga siya makilala nito. Hindi nga nakasalubong ni Liz si Jacob pero sinita naman siya ng kanyang masungit na manager. Liz, ikaw ba yan? Tanong nga ng kanyang manager. Ako nga po. Bakit po? May utos po ba kayo? Kabadong tanong nga ni Liz sa kanya. Wala naman pero bakit naka-mask ka? May sakit ka bang malubha o nakakahawa? Usisa pa nga ni Manager Ida. Hindi naman po. Naku Liz, baka kung ano na yan ha? Dagdag pa nga ni Ida. May sipon lang po ako pero para sure po, nagmas na lang din po ako. Pagdadahilan na nga lamang ni Liz. Umirap lamang si Ida sa baybilin. Siguraduhin mong hindi ka nakakahawa. Baka mahawaan mo mga tao dito. Matapos nga ang trabaho ni Liz, ay nagpalit na nga siya ng damit at kinuha na nga niyang mga anak niya sa playhouse. Pauwi na nga sana sila nang makasalubong nga nila sa may restaurant si Jacob. Hey Liza, bati nga ng binata. Hi Jacob, kabadong bati rin ni Liza. Kasama mo atang mga anak mo. Wala kang conference sa meeting ngayon? Tanong nga ni Jacob. Wala eh, pero pauwi na rin sila sa mama ko. Ihatid ko na nga sila eh. Ipasyal muna kaya natin sila bago mo sila ihatid. Ha?
Hindi, wag na, nakakahiya naman. Makakaabala pa kami. Malapit lang naman ang mall dito. Hindi naman nabala yon, and besides, wala naman din akong gagawin. Pagpipilit pa nga ni Jacob. Nanay, gusto po naming mag-mall. Nagugutom na rin po kasi kami. Sabat naman ni Harry. O kita mo na, gusto ring mamasyal ng mga anak mo. At tulad nila, gutom na rin ako. Tara, mag-buffet tayo, may treat. Nakangiting sabi pa nga ni Jacob at wala ring nagawa si Liz. Napapayag na nga rin siya ni Jacob na mamasyal. Para naman kaagad na napalapit nga ang mga bata kay Jacob. Nang nasa mall na nga sila, nakakapit nga si Harry sa kanyang kamay at nasa kaliwang kamay naman si Harriet. Napakakatlabi na nga lamang si Liza. Halatang sabik nga sa tatay ang kanyang mga anak. Kung hindi sana namatay kaagad ng kanyang asawa, ay may ama nga sana ang kanyang mga anak. Hindi sana sila masasabik sa father figure. Habang lumilipad nga ang diwa ni Liz, ay hindi nga niya napansin na nakalingon nga sa kanya si Jacob. Liza, okay ka lang? Parang lalim ng iniisip mo ah. Pag-aalala nga ng binata. Wala naman. Nalungkot lang ako. Napansin ko kasing parang ang saya-saya ng mga anak ko na kasama ka. Halatang sabik sila sa ama. Sayang at maagang namatay ang kanilang ama. Madamdaming kwento pa nga ni Liz. Ganyan talaga ang buhay, Liz. Pero gaya nga ng sabi ko, diba? Malay mo naman, may tao palang nakalaan sa'yo na handang magmahal sa mga anak mo na parang tunay niyang anak. Makabuluhang sabi pa nga ni Jacob. Sana nga, parang sa panahon ngayon, mahirap na kasing makakita ng ganun eh. Sa bagay, hindi na rin naman ako umaasa. Salamat na lamang kung meron ngang darating na magmamahal sa mga anak ko at handang tumanggap sa akin na isang single mom. Napailing si Jacob. Hindi naman imposible yan, Liz. Mabait ka, maganda at masayang kasama. Namula naman si Liz sa mga papuring sinabi nga ni Jacob. Hindi na nga siya nakasagot pa dahil hinila na nga siya ng kambal. Nagyayaya na nga silang pumunta sa palaruan. Playhouse na naman? Hindi ba't galing lang kayo sa playhouse kanina? Isa pa ang sabi niyo nagugutom na kayo. Sita pa nga ni Liz sa mga anak niya. Oo nga naman, kumain na muna tayo. Gusto niyo ba ng buffet? Sa buffet na nga sana sila kakain pero nag-aya naman ang mga batang kumain sa pangbatang fast food at pinagbigyan naman sila ni Jacob. Masaya silang kumain. Para silang isang pamilya. Kung titignan sila, ay akalain talagang anak nga ni Jacob ang mga bata. Maya-maya pa ay tumapik na nga sa balikat nga ni Jacob ang isang lalaki na mukha ring mayaman. Jacob pare, ikaw ba yan? Henry, akala ko nasa UK ka. Tanong nga ni Jacob. Kauuwi ko lang bro, ikakasal kasi kami ni Miriam. Congrats bro. Napakapihikan mo. Sa wakas ikakasal ka na. Oo bro. Nahuli na nga ako eh. Heto't kakasal pa lamang ako habang ikaw. Ang lalaki na ng mga anak mo ah. Ang cute ba? Twins ba sila? Tanong nga ni Henry habang nakatingin nga sa kambal. Oo bro, kambal sila. 4 na taong gulang na nga sila eh. Dagdag pa nga ni Jacob. Nice. Sana magkaroon din kami kaagad ng anak. O paano mauna na kami ha? Huy, bakit mo sinabing anak mong mabata? Natatawang sabi pa nga ni Liz. Wala naman akong sinabi na anak ko ang kambal. Nag-assume lang siya. Sinakyan ko lang naman talaga. Ayoko kasing marinig ng mga bata na sasabihin kong hindi ko sila anak. Baka masaktan sila. Emosyonal pa nga na sabi ni Jacob. Wow, bulalas nga ni Liz. Wow, ang alin. Nagulat nga si Jacob. Napaka-sensitive at considerate mo. Kahit ngayon mo palang silang nakilala. May malasakit ka na kagad sa kanila. Nakakatuwa naman. Namula nga sa hiya si Liz. Napangiti si Jacob. Oo naman. Wala namang kamuang-muang ang mga bata. Tayo ang dapat na magprotekta sa kanila. Tama naman. Paano gumagabi na? Ihatid ko ng mga bata. Sad na nga ni Liz pero sagot naman ni Jacob. Ihatid ko na kayo. Hindi na. Ako nang bahala. Sure ka? Oo naman, sasakay na lang kami dito. Mauna ka nang bumalik sa kondo. Kailan naman ang balik mo sa kondo? Bukas din ng umaga.
May meeting din kasi ako. Napakagatlabi nga si Liza sa kanyang pagsisinungaling. Sige, I'll see you tomorrow. Nagyakap na nga ang mga bata at si Jacob na parabang matagal na nga silang magkakilala. Parang nabalisa nga si Liza. Ayaw sana niyang ma-involve ang kanyang mga anak dito pero hindi rin niya napigilan. At sa pakiramdam niya, lalo siyang mahihirapang ipagtapat kay Jacob ang totoo dahil hindi na nga lamang sarili niya ang iniisip niya ngayon. Kinabukasan habang naglilinis nga si Liza, sa room 209, kumatok na naman si Jacob. Muling isinuot nga ni Liza ang bathrobe na para sana sa guest. At nang buksan nga niyang pinto, halos kalahating katawan lamang niya ang inilabas niya. Liz, naistorbo ba kita? Nag-aalalang tanong nga ni Jacob. Oo, may meeting kasi ako ulit eh. Muling pagsisinungaling ni Liza. Pasensya na sa abala. Iaabot ko lang sana tong dala kong cake tsaka chocolates. Galing kasi ako sa grocery kaya naisipan kitang bilhan. Sabi nga ni Jacob, sabay abot nga ng kahon ng tsokolate at cake. Wow, maraming salamat Jacob Mauna na ako. Paghanapin pa kasi ako ng bus ko sa online meeting eh. Isasarado na nga sana ni Liz ang pinto pero humirit pa nga si Jacob. Liz, may gagawin ka ba sa linggo? Linggo? Wala naman, bakit? Gusto sana kitang imbitahin sa condo room ko. Hindi kasi ako busy sa araw na yon at gusto kitang ipagluto. Tapos manood tayo ng pelikula. Ano bang paborito mong pagkain? Kare-kare at kaldereta. Nakaiting sagot naman ni Liz. Basic, so paano? Asahan kita, mga alas 7 ng gabi. Masayang sabi nga ni Jacob. Sige, mauna na ako. Nang naisara na nga niya ang pinto at nakaalis na nga si Jacob, napabuntong hininga na nga lamang si Liz habang yakap ang walis. In love na ata talaga ako kay Jacob. Pero paano ba to? Bakit ko ba kasi inumpisahan yung pagsisinungaling ko na to? Akala ko kasi hindi lang kami magkikita. Nag-feeling kasi ako masyado eh. Matapos nga maglinis, lumabas na nga ng condo unit si Liza. Nang naglalakad na nga si Liz, ay tinawag nga siya ni Jane. Huli ka, Balbon. Hoy, saan galing yung tsokolate at cake ha? Pili ang sabi nga ng katrabaho at kaibigan nga niyang si Jane. Ito? Bigay ni Jacob kanina. Dumaan siya sa room 209 nung naglilinis ako. Paliwanag nga ni Liza na kinakabahan nga sa isasagot ni Jane. Bakit siya galing doon? Naipagtapat mo na ba na hindi ka guest ng condo na ito? Kundi isa ka lamang chambermaid o sa madaling salita katulong tagalinis, ganun. Bakit palaging may kadugtong na lang ang chambermaid? Katulong lang, tagalinis lang. Bakit laging lang? Marangal naman ang trabaho natin Kaya nga, marangal. Pero bakit hindi mo sabihin ang totoo? Napailing si Lisa. Nawalan lang ako ng choice. Akala ko kasi noon hindi na kami magkikita. Kaya nag-feeling na ako, hindi ko naman nakalain na paulit-ulit pala niya akong kukulitin. Sad naman ni Jane, tanggapin mo na lang kasi ang katotohanan. Maliit lang naman talaga ang tingin ng mga tao sa atin eh. Bakit nung bata ka pa, pinangarap mo bang maging katulong? Sa bagay, may point kayo naman talaga ang nangyayari sa totoong buhay. Kahit hindi naman talaga dapat minamaliit ang gantong trabaho dahil marangal. So ano na nga, naamin mo na ba? Hindi pa, Jeannie. Inaya niya nga ako mag-dinner sa condo room niya sa linggo. Ipagluluto raw niya ako, tapos manunood kami ng pelikula. Anong plano mo? Hindi mo na naman sasabihin. Last na talaga to, Jane. Pagkatapos ng date namin sa linggo, aamin na talaga ako sa kanya. Jane, ngayon ko lang naman maramdaman na magmahal ng ganito. Tsaka parang pinapakita sa akin na espesyal ako. Masama bang maging masaya ako? Sad pa nga ni Liz. Hindi naman yun pagiging masama. Akala niya guest ka sa kondo na to. Paano kung ayaw pala niya sa katulong? Paano kung ayaw ka niya kapag nalaman niyang maid ka lang dito? Paano kung mahal o gusto ko lang niya kasi akala niya guest ka? Di hindi rin ikaw ang minahal niya. Minahal niya yung taong akala niya ay ikaw. Gets mo ba? Sad pa nga ni Jane. Naiintindihan ko naman, Jane. Kaibigan mo ako, Liz. Ayoko lang naman na masaktan ka sa bandang huli. At saka umasa.
Napatango-tango nga si Liz. Alam ko naman. Salamat Pangako, last na talaga sa linggo. Pangako mo yan Bilin pa nga ni Jane. Dumating na nga ang araw ng linggo at umalis na nga ng bahay si Liz para pumunta sa unit nga ni Jacob. Oh, buti naman nakarating ka. Lagpas alas 7 na, akala ko hindi ka darating. Napangiti nga si Liz. Wow, ang bango naman. Parang mapaparami ang kain ko niyan Espesyal talaga yan. Tara, kain na tayo? Masayang kumain nga ang dalawa. Maya-maya pa ay naging seryoso na nga si Jacob. Liza, alam ko namang bago pa lamang tayong magkakilala, pero mahal na kita. Matamdaming sabi nga ni Jacob. Ha? Sigurado ka ba? Ngayon lang ako nakakilala ng babaeng tulad mo at sa tingin ko, ikaw nang hinahanap ko. Anong ibig mong sabihin babaeng tulad ko? Nakakunot noong tanong pa nga ni Liz. Ramdam ko kasing totoong tao ka. Tunay ka kung magmahal ng mga anak mo at sa mga tao sa paligid mo. Wala kang arte at totoo ka sa mga sinasabi mo. Nabilako ka naman si Liza habang umiinom nga ng tubig. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nga ni Jacob. Ha? Oo, okay lang ako. Mabalik ako sa nasabi ko. Mahal kita, Liza. Umaasa akong may pagtingin ka rin sa akin. Nasa ustong edad naman na tayo Gusto sana kitang maging nobya. Nakaka-flatter naman pero hindi mo alam ang totoo kong sitwasyon, Jacob. Alam ko namang sandali pa lamang tayong magkakalala pero mas makikilala pa rin naman kita habang may nobyo na tayo. May mga anak ako, Jacob. Ani pa nga ni Liz. Alam ko naman. Handa naman ako. Alam kong kapag minahal kita, kasama ang anak mo. At handa naman akong tanggapin sila na parang sarili kong anak. Matamdaming sabi nga ni Jacob. Salamat sa pagmamahal mo, Jacob. Gusto rin naman kita. Nahihiyang sabi pa nga ni Liz. Talaga? Kulat na tanong pa nga ni Jacob. Oo naman. So tayo na. Niyakap nga ni Jacob si Liz. Hindi may paliwanag ni Liz ang tuwang nararamdaman na may isang lalaking magmamahal sa kanya. Naging magnobyo at nobya nga sina Jacob at Lisa. Isang araw ay sinurpresa nga ni Jacob si Liz. Nagpunta nga siya sa condo room 209. Kumatok siya at iniyamba nga ang mga dala niyang bulaklak para magulat nga niya si Liz. Pero parang siya ang mas nagulat ng isang matandang lalaki na bukas nga ng pinto. Yes, can I help you? Tanong nga ng matandang lalaki na parang kagigising lamang. Sorry po. I'm looking for Liz. Andyan po ba siya? Nagugulahang tanong nga ni Jacob. Iho, wala akong kilalang Liz. At mag-isa lamang ako dito. Baka naman maling room number ang kinatok mo. Siguraduhin mo muna ang room number at nakakaistorbo ka. Puyat at pagod ako pero nagising ako dahil sa katok mo. Gusto mo bang ireklamo kita? Mahinaho ng matanda pero halatang naiinis nga ito. Sorry po, pasensya na. Hiyang-hiya na nga lamang nasabi nga ni Jacob. Agad na tinext nga ni Jacob si Liz at nang hindi nga ito sumagot tinawagan na nga niya ito pero nakapatay nga ang cellphone ng babae. Naisipan nga ni Jacob na magtanong sa front desk. Miss, tatanungin ko lang sana kung ilang araw nang naka-check-in ang guest na nasaan Unit 209. Tanong nga ni Jacob. Sir, for privacy and security reasons, ay hindi po namin pwedeng ibigay ang information na yan. Sagot naman ng receptionist. How about Liz? Liz Marquez? Alam mo ba kung saang unit siya lumipat? Tumigil nga muli si Jacob. Check ko lang po sa computer, sir. Sandali lang po Sabi nga ng babae at hinanap nga niya sa computer ang pangalan ni Liz. Sige miss, salamat sir, wala po kasing Liz Marquez dito sa na-check ko may problema po ba? Nag-aalalang tanong nga ng receptionist. Dito na nga lumapit si Ida. Ang totoo madalas makita nga ni Ida si Jacob at crush niya to. Hi sir, can I help you? Nakangiting sabi pa nga ni Manager Ida kay Jacob. Wala, may hinahanap lang ako. Mahinahong sabi nga ni Jacob. Ang ganda naman ng mga flowers sir. May pagbibigyan po kayo? Usisa pa nga ni Ida
na halatang nagpapakita nga ng motibo. Wala, sa'yo na lang. Inabot nga ni Jacob ang mga bulaklak kay Ida at nagmamadali na nga itong umalis. Kilig naman si Ida. Pakiramdam niya may gusto nga sa kanyang binata. Bumalik nga si Ida sa kanilang opisina at masayang inilagay ang bulaklak sa kanyang lamesa. Uy ma'am, ang ganda naman ng bulaklak niyo. Kanino po galing? May manliligaw po kayo? Tanong nga ni Jane. Soon manliligaw. Galing yan sa crush kong guest, si Jacob. Pag-feeling pa nga ni Ida pagkatapos ay umalis na. Pasikreto namang sinilip ni Jane ang tag sa bulaklak. Nagulat nga siya nang makita ang dedication. To my loving girlfriend Liz, I miss you and the twins. Nanlaki ang mga mata ni Jane. Naloko na. Mabubuko pa ata si Liz dito Ilang Liz pang may anak na kambal. Dahan-dahang kinuha nga ni Jane ang dedication card at tinago. Agad niyang tinawagan si Liz pero patay nga ang cellphone nito. Walang kaalam-alam nga si Liz na nagpunta nga pala si Jacob sa unit na inaakala nga nitong nirerentahan niya. Ilang araw ding nawala si Liz at nang buksan nga niyang kanyang cellphone, agad na nakapasok nga ang tawag ni Jacob. Hello Liza? Anong nangyari sa'yo? Ilang araw kitang hindi makontak, nasan ka ba? Nag-aalala at dire-diretsyong tanong nga ni Jacob sa kanya. Sorry, hindi kita nasabihan, naglolo ko kasi yung cellphone ko Andito ako sa ospital, na-confine ng kambal kaya wala ako sa condo resort. Paliwanag nga ni Liz. Anong nangyari sa kanila? Nag-aalalang tanong pa nga ni Jacob. May nakain na hindi maganda. Sumasakit yung tiyan nila at nahihilo kaya tinala ko muna sila sa ospital. Paliwanag nga ni Liz. Sa ospital yan, pupunta ako. Huwag na, kaya ko naman. Pagtanggi pa nga ni Liz. Liz, para saan pa? At magnobyo tayo kung hindi tayo magdadamayan. Sige na nga, andito kami sa San Andres General Hospital. Hintayin mo ako, pupunta ako dyan. Mabilis na nakarating nga si Jacob sa ospital. Liz, bakit nasa ward ang mga bata? Seryosong tanong nga ni Jacob. Anong ibig mo sabihin, Jacob? Tanong ni Liz. Bakit sila nasa ward at wala sa private room? Paglaro nga ni Jacob. Marami kasi akong naging gastos. Napakamalang private room dito. Okay lang naman kami dito Nahihiyang sabi nga ni Liz. Ipapalipat ko sila sa private room. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala sa gastusin. Pagpupumilit pa nga ni Jacob. Hindi ko matatanggap yan, Jacob. Ayokong pagsamantalahan naman ang kabutihan mo sa amin. Halos maiyak nga na sabi ni Liz. Liz, nobyo mo ko. Kaya hindi ka dapat mahiya sa akin. Paano kung makasagap sila dito ng ibang sakit? Sa private room mas sigurado ang paggaling nila. Mas komportable pati. Mas makakatulog at pahinga din sila. Hindi tulad dito. Wala ka namang hihigaan dito. Paliwanag ka ni Jacob at napapayag nga rin niya si Liza. Nagpatagdag nga sila ng kama sa isang executive room para magkasama na nga ang kambal. Malaki ang kwartong yun. Malinis din at maganda. Komportable ang mga bata at may higaan pa nga para sa nagbabantay. May lamesa din ito. Nakainan ng mga bisita. Parang napakamahal na ito Nahihiyang sabi nga ni Liza. Oo, pero wala lamang problema dun, Liza. Masaya akong tumulong para sa mga anak mo. Mahal kita at mahal ko ang mga taong mahal mo. Makabuluhang sabi pa nga ni Jacob. Salamat, Jacob Muling sabi pa nga ni Liza. Naku, tigilin mo na ang kakapasalamat. By the way, umorder ako ng pagkain para sa mga bata at sayo. Para hindi ka nalalabas. Para bumili ng pagkain. Kumain na rin tayo bago ako umuwi. Masaya silang kumain. Pati ang mga batang may sakit ay tila biglang sumiglatin. Habang kumakain ay hikab nga ng hikab si Liz. Mukhang antok ka na. Bakit hindi ka muna matulog? Kahit idlip lang. Ako munang bahalang magbantay sa mga bata. Alok pa nga ni Jacob. Hindi na. Sobrang abala na to sa'yo Okay lang ako. Pagmamatikas pa nga ni Liz. Okay lang ka mo? Mukha ka na ngang panda bear sa laki ng eyebags mo. Ay maleta na ngang tawag dyan Ilang araw ka na bang hindi natutulog? Baka naman paggaling ng mga bata, ikaw ang magkasakit. Sabi pa nga ni Jacob. At natawa na nga lamang si Liz pati na nga rin ng mga bata. Sige na nga,
Isang oras lang akong iidip pa. Baka masyado kang maabala at baka gabihin ka pa sa daan. Hirit pa nga ni Liza. Wala nang nagawa pa si Liza, kundi sumunod na nga lamang kay Jacob. Humiga siya sa malambot na couch at natulog. Gabi na nga nang magising nga si Liza. Hindi pa nga siya ginising ni Jacob. Nagising lamang siya sa lakas ng tili ng kambal. Naglalaro pala ng board game sila Jacob at ang kambal kaya tumitili nga ang mga to. At kakatawa. Anong oras na? Parang ang tagalata ng tulog ko. Kulat nga nasabi ni Liza. Pagtingin niya sa orasan, nakita nga niyang 9:00 na pala. Teka, 9:00 na? Bakit hindi mo ko ginising kaagad? Halos galit nga na tanong nga ni Liz. Nahihiya na nga siya sa lahat ng abala kay Jacob. Nakakaawa ka kasi. Parang antok na antok ka pa. Kaya hinayaan na rin kitang matulog. Nang matagal-tagal, binantayan ko naman ng maigi ang mga bata eh. Paliwanag pa nga ni Jacob. Hindi naman ako nag-aalala kung naalagaan mo sila ng maayos o hindi. May tiwala naman ako sa iyo, Jacob. Nahihiya lang kasi ako. Ang dami na naming naabala sa iyo eh. Pagtatapat na nga ni Liza sa kanyang nararamdaman. Ayaw mo bang tinutulungan kita? Hindi naman ako ibang tao, diba? Nobya mo naman ako. Tila nagtatampong tanong pa nga ni Jacob. Hindi naman sa ganun, Jacob. Nahihiya lang kasi ako. Pangangatwiran pa nga ni Liz. Hindi ka na mag-isa ngayon, Liz. Hindi mo kailangang suluhin ang lahat. Andito ako. May mga karamay at katuwang ka na. Hindi naman sa ibang tao ang tingin ko sa'yo. Pasensya ka na kung ganun ang dating ng mga sinasabi ko. Siguro hindi lang talaga ako sanay na may tumutulong sa akin ng ganyan. Simula nang namatay ang tatay, ay sinolo ko na ang lahat. Madamdaming kwento nga ni Liz. Basta't simula ngayon, magkatuwang na tayo, okay ba? Magtatampo ako kapag naglihim ka o hindi nagpatulong sa akin. Kasi ibig sabihin lang nun, ibang taong tingin mo sa akin. Nagmerienda na nga lamang sila at umuwi na nga rin si Jacob. Halos araw-araw dumaraan nga sa ospital si Jacob hanggang sa makauwi na nga ang dalawang bata. Inaayos nga ni Jacob ang bill nang maisipan nga nitong magtanong kay Liz. Noon nga palang isang araw, may matandang lalaki ang naka-check-in sa room 209. Nagpunta nga ako dun eh. Nagtaka ako dahil wala ka. Yun naman pala, na ospital ang kambal. Sang room ka na babalik? Kapag magaling na ang kambal, babalik ka pa ba? Sunod-sunod na tanong pa nga ni Jacob. Hindi naman malaman ng babae ang kanyang idadahilan. Oo. Kapag okay na ang kambal, babalik na ako doon. Madalas mo na ulit ako makikita doon. Baka sa room 209 pa rin naman ako bumalik dahil sanay na rin ako. Pagsisinungaling pa rin naman niya. Buti naman, namimiss na kita eh. Biro pa nga ni Jacob. Tito Jacob, ngayon pong uuwi na kami, hindi ka na po ba namin makikita ulit? Nalulungkot nga na tanong ni Harry. Oo nga, Tito Harry. Hindi ka na po ba namin makakalaro? Saad nga ni Harriet. Hindi pwede pa rin tayong mamasyal sa mall. O kaya pupuntahan ko kayo sa bahay nyo kapag hindi nagtatrabaho ang nanay nyo. Talaga po? Masayang tanong nga ni Harry. Oo naman, masaya akong makasama kayo. Kaya gusto kong lumabas ulit at maglaro kasama nyo. Napayahi nga sina Harry at Harriet. Sumabat naman si Liz. Jacob, salamat talaga sa kabutihan mo sa mga anak ko Kita mo naman hinahanap-hanap ka nila. Salamat din pala sa pagbayad sa ospital. Nakakahiya pero salamat talaga. Walang anuman, Liza. Sagot naman ni Jacob. Nang makarecover na nga ang kambal, ay bumalik na nga sa trabaho si Liz. Ang unang taong nakita niya sa kanyang pagbalik ay ang malditang manager. Oh, nakabalik ka na pala. Balik na sa pagpapanggap. Natatawang sabi pa nga ni Ida. Pagpapanggap? Ano pang ibig niyong sabihin, Ma'am Ida? Kabadong tanong ni Liz. Pagpapanggap? May sinabi ba akong ganun? Ang ibig kong sabihin, balik na sa paglilinis. Kung ano man ang naririnig mo. Sabi nga nito sabay alis. Agad pinuntahan nga ni Liza si Jane. Jane, sa tingin mo ba may alam si Ma'am Ida tungkol sa hindi sinasadyang pagpapanggap ko? Kabadong tanong pa nga ni Liza. Bakit mo naman na itanong yan? Kinabahan naman, nasaad din ni Jane. Kasi
Nagpaparinig kanina tungkol sa pagpapanggap ko daw eh. Kwento nga ni Lisa. Kasi nung isang araw na may sakit ang mga anak mo, nagpunta pala sa room 209 si Jacob. At ang hindi ka nakita doon, nagpunta sa concierge. Tapos sa inis ata na hindi ka makita, binigay na nga lamang ang bulaklak kay Ma'am Ida. Nakita kong may dedication card pala yun. Nakalagay ang pangalan mo at namimiss ka raw. Pati na rin ang kambal. Kinuha ko ang card. Siyempre itinago ko kaso nawawala bigla yung card eh. Baka nakuha ulit ni Manager Ida. Malamang, nabisto ka na nun. Ilang list pa naman ang may anak na kambal dito sa Pilipinas, diba? Mahabang kwento nga ni Jane. Malamang nabuko na nga niya ako. Napabuntong hininga na nga lamang si Liza. Friend, kailangan mo talagang umamin sa kanya. Mungkahi pa nga ni Jane. Tama ka. Kailangan kong tatagan ng loob ko at umamin na. Wala siya ngayon eh. Nasa meeting siya. Bukas sa bukas kakausapin ko siya. Alam mo, hindi ko naman talaga sinasadya. Naitago to ng matagal. Pangako nga ni Lisa. Kinabukasan naman, hindi nga niya matagpuan si Jacob. Nagulat na nga lamang siya nang lapitan nga siya ni Jane. Hoy Liz, alam mo ba nakakain dito ngayon si Jacob? At ang mga magulang at kapatid niya? Natatarantang tanong nga ni Jane. Ha? Hindi ko alam bakit. Nakita ko si Jacob nasa resto, kakain sila dito kasamang pamilya niya. Natatarantang sabi pa nga ni Jane. Pabayaan mo silang kumain. Hindi naman nila ako makikita eh. Kalma ka lang. Natatawa pa nga ang sabi ni Liz. Wala nga siyang kaalam-alam sa plano ni Manager Ida. Liz, narinig ko si Bruhildang manager natin. Balak niya ikaw ang mag-serve sa pamilya ni Jacob. Kaya umalis ka na. Umuwi ka na o kayo magtago. Naku, sinasabi ko sa iyo malaki ang selos at insecurity sa iyo ng babaeng yun at balak ka niya talagang ipahiya. Galit na sabi pa nga ni Jane. Sasagot pa nga sana si Liz pero biglang nag-ring ang kanyang telepono. Tumatawag si Jacob. Nalaki ang mga mata ni Liz nang makita nga ang numero ni Jacob. Anong gagawin ko? Di sagutin mo. Pabulong na sabi nga ni Jane habang palingalinga para makita kung parating na nga si Ida. Sinagot na nga ni Lisa ang tawagan ni Jacob. Hello Jacob? Bakit napatawag ka? Asan ka? Kahapon pa kita hinahanap pa. May kailangan akong sabihin sa'yo. Liz, may sorpresa ako sa'yo. Nandito ang pamilya ko sa resto, dito sa condo resort. Sila mama at papa at mga kapatid at pinsan ko. Bumaba ka. Sinabi ko sa kanilang ipakikilala ko na ang babaeng nakabihag ng puso ko. Excited na nga silang makilala ka eh. Masayang sabi pa nga ni Jacob. Ha? Bakit naman parang biglaan nata? Tanong pa nga ni Liz. Surpresa nga syempre, hindi ko sasabihin. Kaya wala ako dito kanina dahil sinundo ko sila mula airport. Halika na dito sa resto. Aya pa nga ni Jacob. Teka lang, masama kasi ang pakiramdam ko eh. Pwedeng sa ibang araw na lang? Pakiusap nga ni Lisa. Lisa, minsan lang dito ang pamilya ko. Galing pa sila sa Australia. Ano bang nararamdaman mo? Gusto mo bang puntahan kita? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong pa nga ni Jacob. Huwag na. Nakakahawa kasi itong sakit ko eh. Meron akong flu. Baka mahawa ka pa. Pasensya na rin kung hindi ko makaharap ang mga magulang mo. Pagsisinungaling pa nga ni Liz. Ayos lang yun. Pero nag-aalala ako sa'yo. Sigurado ka bang ayaw mong puntahan kita? Oo naman, ayos lang ako. Salamat sa pag-aalala mo ha. Huwag ka na mag-alala. Pagaling na rin naman ako eh. Babawi ako sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Lisa. Dahil nalusatan nga niya si Jacob. Pero laking gulat nga niya nang biglang dumating nga ang matapobreng manager niya. Liza, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Nasaan ka pa ba? Oras na ng trabaho. Bakit hindi kita makita? Bulyaw pa nga ni Miss Ida. May nilinisan lang po kasi ako na condo rooms, Ma'am Ida. Andito lang naman po ako sa compound. Paliwanag pa nga ni Liz. Nagdadahilan ka pa. Halika, mag-assist ka dito sa resto. Bulyaw naman ni Ida. Ma'am Ida, bakit po? Hindi po ba sa housekeeping po ako naka-assign? Bakit ko kailangan mag-assist yan sa resto?
Pagtutol pa nga ni Liz. May iniiwasan ka ba? Mapangutyang sabi pa nga ni Ida. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Ani pa nga ni Lisa. Hindi ba't ako ang manager mo? Ako ang masusunod. Halika na, kulang ang tao sa resto. Ako na lang po ang mag-assist sa resto. Maglilinis na lang po si Lisa sa kondo. Ma'am, depensa pa nga ni Jane sa kanyang kaibigan. Sino bang masusunod dito, Jane? Ako ba o ikaw? Sino bang manager dito? Singhal na naman ni Ida. Hindi naman po sa ganun, ma'am. Bakit? May pinagtataguan ka ba, Liz? Pangungutya pa nga ni Ida kay Liza. Wala naman po, ma'am. Yun naman pala eh. So halika na. Nauna nang naglakad si Ida at wala na nga ring nagawa pa si Liz kundi sumunod sa kanyang manager. Nanginginig nga ang kanyang mga tuhod sa sandaling yon. Nagpapawis nga sa kaba ang kanyang kamay. Malayo pang nakita nga ni Liza. Pero andun na nga si Jacob at kasama nga nito ang buong pamilya sa lamesa. Nang makalapit nga sila, agad ipinakilala nga ni Ida si Liza. Good evening, ladies and gentlemen. Pinaprepare na po ang mga orders nyo. Habang naghihintay po, mag-juice po muna kayo and appetizer. Let me introduce your server and maids for the dailies. Malakas ang boses nga ni Ida na halatang nais ngang ipahiya si Liz. Nagulat nga si Jacob at nagtaka kung bakit naka-uniforme nga ng pang-chambermaid si Liz. Liz, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't may sakit ka? At bakit nakasuot ka ng uniforme ng pang-chambermaid? Bakit ka nagsisilbi sa amin? Prank ba to? Nalilitong tanong pa nga ni Jacob. Dito nga nagpaliwanag si Ida. Jacob, hindi mo ba alam? Dito nagtatrabaho si Liza. Chambermaid siya dito. Matagal na nga siyang nagtatrabaho dito and I'm surprised na hindi mo alam. Hindi ba't mag-Nobel kayo? Matapobreng sabi nga ni Ida na halata namang gusto lamang ipahiya si Liz. Wait, chambermaid ka dito, Liz? I don't understand. Hindi ba sa Unit 209 ka naka-check-in nang matagal? Tanong pa nga ni Jacob. Napangiti nga si Ida, tsaka tumawa pa nga ng sarcastic. Hindi siya guest dito. Siyang tagalinis ng condo Unit 209 na yon, kaya't doon mo siya madalas makita. Hindi naman makakibaw si Liz. Nakatayo lamang siya, dala nga ang pitchel ng juice. Napakahigpit nga ng hawak niya sa pitchel. Lupa, kainin mo na ako na. Sa isip-isip nga ni Liz, mas gusto na nga lamang niyang maglaho na parang bula ng mga sandaling yon. Liz, ano to? I'm confused. Magpaliwanag ka naman please. Halos galit nga na tanong nga ni Jacob. Totoong sinasabi ni Ma'am Ida. Siyang manager ko dito. Chambermaid ako dito. In short, tagalinis o katulong. Akong naka-assign na taglinis ng Unit 209 at hindi totoong guest ako doon. Naluluhan na nga nasabi ni Liz. Bakit ka nagpanggap? Para saan? Tanong nga ni Jacob. Hindi ko naman talaga sinadyang akalain mo na guest ako dun eh. Nung unang araw na nagkita tayo, nasira ang showerhead nun. Nabasa ako at naisuot ko ang bathrobe para tumawag ng maintenance at tubero namin. Paliwanag nga ni Liz. Bakit ka nagsinungaling? Bakit hindi may tinama ang akala ko? Sumbat pa nga ni Jacob. Pinlano ko naman talagang sabihin sa'yo eh. Natakot lang ako. Kaya laging nauudlot. Paliwanag nga ni Liza. Natakot ka? Bakit? Natatakot ako na baka matapos ang kung anumang meron tayo, Jacob. Dito na nga sumabat ang mama ni Jacob. Siya ba ang nobya mo, iho? Sus Mariosep, mabuti na lamang at ibinuko ka ni Miss Ida. Galit na sabi pa nga ng matanda. Mama please, pakiusap nga ni Jacob. O bakit? Ipagtatanggol mo ba ang manlolokong yan? Hampas lupa. Dapat siyan, masisante. Sabi pa nga ng matanda. Don't worry ma'am, paiimbestigahan ko po siya at kapag napatunayan po na nanloko siya, ipatatanggal ko siya sa trabaho. We will not tolerate employees na nanloloko nga sa guest. At bawal na bawal din ho silang magkaroon ng ugnayan sa mga guest.
Kalit na sabi pa nga ni Ida. Baka naman bayaran ng babaeng yan. Nangaakit ng mga lalaki para makakuha ng malaking pera. Dagdag pa nga ng mama ni Jacob. Ma, hindi ganyan si Liz. Kilala ko siya. Mabuti siyang tao. Depensa naman ni Jacob. Paano ka nakakasigurado, anak? Niloko ka na nga niya, hindi ba? Kilala mo ba talaga ang babaeng yan? Hindi mo nga alam. Nakatulong pala siya dito. Paalala pa nga ng papa naman ni Jacob. Naiyak na nga lamang si Liz. Hindi niya makuhang ipagtanggol ang kanyang sarili. Totoo naman kasing nagsinungaling siya. Babalik na po ako sa kitchen, Ma'am Ida. Lumuluha na nga lamang na saad nga ni Liz. Don't go. Huwag mong talikuran ang ginawa mo. Ida, pabayaan mo na siya. Hindi mo siya kailangang ipahiya dito. May proper venue para dyan. Pagtatanggol naman ni Jacob. Aba? At pinagtatanggol mo pa talaga ang ambisyosang babae na yan. Pagkatapos ng panloloko niya? Sa'yo? Tanong naman ng ama ni Jacob. Pabayaan niyo na ho siya. Seryosong sabi nga ni Jacob. Kumain na lang po tayo. Pag-iba nga niya ng usapan para hindi na nga papahiya ang babae. Tumakbo na nga lamang pabalik ng kusina si Liza. At doon nga niya naalala ang nangyari sa kanyang nakaraan. Ang naging dahilan kung bakit nga ba natakot nga siya na aminin sa lalaki na isa nga siyang chambermaid sa hotel na yun. Flashback. Masaya nga si Liza at ang kanyang ex-boyfriend. Okay naman sila nang biglang malaman nga niya na may kaya palang pamilya ng lalaki nga na naging nobyo niya. Sinubukan nga siyang ipakalala nito sa kanyang magulang pero sobrang pang-aalipusta nga ang kanyang naranasan. Anong kamo? Anong ginagawa ng pamilya mo? Tindera ang nanay mo at ang tatay mo tricycle driver. Saad nga ng ina ng kanyang nobyo. Opo. Proud naman po ako doon kasi marangal naman po ang trabaho nila eh. At pinag-aaral naman po nila ako gamit po ang kanilang pagsisikap. Napangisi nga ang ginang. Pagsisikap? Marangal? Gasgas na ang mga salitang yan. Hindi kita matatanggap para sa anak ko. Diretsahang sabi na nga ng ina ng kanyang nobyo. Buong akala nga ni Liz, ipagtatanggol nga siya ng kanyang nobyo pero nagkamali siya. Dahil pagkatapos nga ng confrontation na yun, sinubukan nga niya makipag-usap sa kanyang nobyo. Pero 3 days after, hindi na nga siya kinontak pa ng kanyang nobyo. Napaluhan na nga lamang si Liza at saka pinunasan nga ito. Narealize niya na kapag pala hindi ka mayaman, pag mahirap ka lamang, marami talagang mang-aalipusta sa'yo. Yun nga ang nagtulak kay Liza para magpanggap na isa nga siyang guest. Sa hotel na yon, imbes na sabihin na chambermaid nga siya doon. Pero alam niya na mali naman talaga na nagpanggap siya, na ikinahiya nga niya ang kanyang trabaho, pero nagkaroon lang naman siya ng trauma sa kanyang nakaraan na dapat nga kinalimutan na nga lamang niya para hindi na nga napahamak pa ang kanyang present. Kinabukasan habang naglilinis nga sa Unit 209 si Liza, nakarinig nga siya ng mahinang katok. Nang buksan nga niyang pinto, nagulat nga siya nang makita nga si Jacob. Binuksan niya ng malawak ang pinto at tinayang pumasok si Jacob. Pasok ka. Naglilinis kasi ako. Saad nga ni Liza. Itinuloy nga niyang pagwawalis habang nakatayo nga sa harap niya si Jacob. So totoo nga na chambermaid ka dito. Hanggang ngayon akala ko hindi totoo ang lahat. I had to see it myself. Paliwanag nga ni Jacob. Totoo nga. Katulong nga lang ako dito, Jacob. Hindi ako guest. Pero hindi ko talaga sinasadya. Sana mapatawad mo ko. Hiyang-hiya nga na saad nga ni Liz. Buti hindi ka nila nasasante. Iniimbestiga pa kasi nila. Tapos kulang din sila sa tao. Kaya pinaglinis muna nila ako ngayon hanggang sa Biyernes. Tinanggap ko na rin para naman may konti pa rin akong kitain. At least magkaroon ako ng budget panghanap ng bagong trabaho. Sigurado naman kasi ako matatanggal ako dito eh. At siguradong sigurado ko na ididiin ako ni Manager Ida. I'm sorry to hear that. Pero hindi ko naman gustong matanggal ka dito. Pero ganun talaga eh.
Mainitin talaga ang dugo sa akin ni Madam. Tapos nagselos pa kasi may gusto pala sa'yo. Kaya okay na rin siguro na umalis ako dito. Awa ng Diyos, madami naman din siguro akong ma-applyan. Natahimik nga silang dalawa. Si Jacob ang unang bumasag sa katahimikan. Inisip mo bang hindi kita magugustuhan? Kung katulong ka lamang? Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin, Liza? Tanong pa nga ni Jacob. Hindi naman sa ganun. Pero sino bang magkakagusto sa katulong na tulad ko, di ba? Yan kasi ang hirap sa inyo. Wala namang masama sa pagiging katulong. Ang problema kasi doon, magsinungaling ka. Sagot naman ni Liz. Bahala ko naman talagang sabihin agad sa'yo. Nung unang beses pa lang naniyaya mo ako, sasabihin ko naman talaga dapat eh. Bakit hindi mo sinabi? Ang saya kasi sa pakiramdam eh. Alam mo yung pakiramdam na nakikita mo ko. Pero makita mo kaya ako? Kung nalaman mong katulong lang ako? Tapos, sabi ko sa sarili ko, pangako sasabihin ko na sa'yo. Pag niyaya mo na naman ako mamasyal. Sabi ko na naman sa sarili ko, last na to. Next time maaminin ko na. Tapos puro ganun na lang. Hindi kita gustong lokohin. Minahal talaga kita. Pero may mga bagay lang talaga na hindi natin mapigilang magawa dahil sa mga naranasan natin sa nakaraan. Patawarin mo sana ako, Jacob. Nasira mo na ang tiwala ko, Liza. Mahirap nang ibalik yun. Malungkot nga na sabi ni Jacob. Naintindihan ko naman. Andito lang ako para makita ka sa huling pagkakataon at para makapagpaalam. Napakunot noo si Liz. Makapagpaalam? Aalis ka? Babalik na ako ng Amerika, Liz. Masyado ako nasaktan. At din siguro ako kasi ang dami ko na agad na buong pangarap kasama ka at ang mga bata. Masakit sa akin hanggang pangarap na lang pala yun. Emosyonal na sabi ni Jacob. Sana mapatawad mo ko, Jacob. Darating din tayo sa araw na mapapatawad kita. Sa ngayon, masyado pa ako nasaktan. Naniloko mo ko. Nagpaalam na nga si Jacob at umalis na. Nakasalubong naman niya si Ida. Jacob, andito ka pala. Nagkita ba kayo ni Liz? Huwag ka mag-alala. Ipapasisante ko na siya. Hinihintay lang matapos ang investigasyon pero lalakarin kong masisante siya. Mata pobreng sad pa nga ni Ida. Hindi ko naman hangad na masisante siya. Alam mo namang sa kanya lang umaasa ang mga anak niya. Isa pa, alam kong nagkamali siya pero hindi mo siya dapat ipinapahiya ng ganun. Hindi naman siya masamang tao. Nagkamali lang siya. Emosyonal pa nga nasabi ni Jacob. Teka lang, Jacob. Bakit ba kasi yung basurang yun pa ang gusto mo? Katulong na nga. May anak pa. Andito naman ako ah. Maganda, may breeding. Ka-level mo pa. Mariing sabi pa nga ni Ida, sabay hawak sa balikat ni Jacob. Tinapik naman ni Jacob ang kamay ni Ida. Bakit siyang gusto ko? Kasi hindi siya tulad mo. Hindi siya basura. Mabait siya at mabuti ang kanyang puso. She's beautiful inside and out. Sana matuto kang gumalang at rumespeto sa mga tao anuman ang katayuan nila sa buhay. Ang totoo, kahit pakatulong lamang si Liz, mamahalin ko pa rin siya. Pagkasabi nga nun tumalikod na nga tumalis si Jacob, naiwang galit at nakasimangot si Ida. Hindi na nga hinintay pa ni Liz ang Lunes at pagkatapos ng kanyang trabaho, nang Biyernes nagpaalam na nga siya sa mga kasamahan niya at inuwi na nga niya ang mga gamit niya. Jane, salamat sa lahat ha. Palagi mo akong tinutulungan. Dinadalhan mo rin ako ng pagkain at kapag nagigipit ako sa gastos, lalo na sa kambal, lagi mo akong sinasaklolohan. Madamdaming sabi ni Liz. Wala yun. Para saan pa? At naging mag-best friend tayo. Huwag ka nga magpaalam. Hindi naman dito natatapos ang pagkakaibigan natin eh. Pero pag nakahanap ka ng mas okay na trabaho, susunod ako sa iyo para magkasama tayo ulit. Naiiyak pa nga nasabi ni Jane. Oo ba? Sambit naman ni Lisa. Kung aalis, umalis na. Istorbo ka dito. Sad pa nga ni manager. Aalis na nga ako. Hindi na ako kailangang itaboy pa. Umirap na nga lamang si Ida at tuluyan na ngang umalis si Liz. Dahil may sapat
nakaranasan sa parehong industriya, nakahanap naman kaagad ng bagong trabaho si Liz. Tagalinis din siya sa isa pang condo resort. Mababait ang mga kasama niya at pati ang mga boss ay mababait din. Naging determinado at masipag nga si Liz, kaya naman nang makalipas nga ang isang taon, na-promote nga siya bilang manager. Isang araw tinawag nga si Liz ng kanyang staff. "Ma'am Lisa, nagagalit po yung guest kasi mali daw po yung kwartong ibigay sa kanila. Nagre-reklamo po at gusto daw pong makausap ang manager. Pwede niyo po bang kausapin ma'am? Pasensya na po ha." Nahihiyang sabi ng staff. Ganun ba? Sige, kakausapin ko. Huwag kang mag-alala. Nangyari talaga minsan ng ganyan eh. Ayos lang yan. Sabi naman ni Liz, sabay tapik nga sa balikat ng staff na halos naluluha na nga. Lumabas nga ng opisina si Liz at laking gulat nga niya nang makita na kalapit nga nang nagre-reklamo isang lalaking pamilyar sa kanya. Kamukha ba dito si Jacob o si Jacob talaga to? Sa isip-isip ni Liza. Nilapitan nga ni Liza ang mga guest na nagre-reklamo. Malumanay nga niyang kinausap ang mga guest at dahil likas nga na mabait ay naayos naman niya ang problema. Matapos nga niyang ayusin ang reklamo ng mga guest, lumapit naman sa kanyang lalaki. "Ikaw bang manager dito? Magre-reklamo din sana ako eh." Nakangising sabi nga ni Jacob. "Jacob? Ikaw ba yan?" Gulat na tanong nga ni Liz. "Ako nga Liz." Nakangiting sagot nga ni Jacob. "Muntik na kitang hindi nakilala. You look great." Nakangiting papuri pa nga ni Liz. "Ako ba? Lalo ka na. Kung hindi ko lang narinig ang pangalan mo kanina, hindi kita makikilala. Manager ka na pala." Masayang sabi nga ni Jacob. "Oo nga eh. Medyo pinalad na ma-promote. Dati pa rin naman ako nag-a-apply ng promotion pero mainit talaga ang dugo sa akin ni Ma'am Ida." Natatawang sabi nga ni Liza. "Insecure ata sa'yo eh, kasi mas maganda ka kaysa sa kanya." Pangasar pa nga ni Jacob. "Nagsiselos yun, kasi may gusto sa'yo." Halakak pa nga ni Liz. "Sus, nung huli nga tayong magkita, niyaya niya akong lumabas." Kwento nga ni Jacob. "Talaga?" "Oo, sabi pa nga, bakit daw ikaw ang gusto ko? Maganda at ka-level ko daw siya." "Ano namang sabi mo?" "Ang sabi ko, huwag niyang maliliitin dahil katulong ka man noon, mas pipiliin pa rin kita kesa sa kanya na manager." "Sinabi mo yon?" "Oo, totoo yon. Tanggap naman kita maging sino ka man Liza. Nasaktan lang naman talaga ako dahil nagsinungaling ka. Nasaktan ako na somehow nahusgahan mo ko na hindi kita magugustuhan at tatanggapin sa kung sino ka. Just because katulong ka." Pag-amin nga ni Jacob. Napayo ko naman si Liz. "Hindi mo pa rin ba ako mapapatawad?" "Napatawad na kita Liz, matagal na. Kaya nga ako bumalik dito eh. Handa na akong harapin ka." "Talaga ba?" Gulat na tanong nga ni Liz. "Oo, kaso manager ka na. Baka iba nang gusto mo." Biro pa nga ni Jacob. "Sus, ganun ba yon? Iisa lang naman lang laman ng puso ko eh." Dagdag pa nga ni Liz at natatawa. Seryoso na Liz. "Pwede ba nating ituloy ang nasimulan natin? Kung napatawad mo na ako, bakit hindi? Nangangako ka ba na magsasabi ka ng totoo? Palagi? Baka may sikreto ka pa ha?" Pilyong sabi pa nga ni Jacob. "Wala na. Magpapakilala na ako sa'yo. Ako nga pala si Liza, 28 years old. Single mother sa kambal kong anak. Mahilig akong kumain at malakas akong humilik." Tawang-tawa pa nga, nasaad ni Liza. "It's nice to meet you, Liza." Ani ni Jacob. Pabirong nakipagkamay nga si Jacob kay Liz na kunwari bago lamang silang magkakilala. Pagkatapos niyakap nga niya ng mahigpit ang babae. "Namiss kita mahal ko." Emosyonal na sabi ni Jacob. "Namiss din kita." Naging magnobyo nga muli si Liza at Jacob. Tuwang-tuwang mga bata nang muli nga nilang makita si Jacob. Sinabi o kinuwento na nga rin ni Liz kung bakit nga niya naisipang magpanggap dahil may karanasan pala siya na minaliit nga siya ng parents ng ex-boyfriend niya. "Tito Jacob, hindi ka na po ba aalis ulit?" Tanong nga ni Harry. "Oo nga po, Tito Jacob, ang tagal mo pong nawala eh.
Miss na miss ka na po namin. Na-miss ka nga rin po ni nanay, lagi po siyang umiiyak habang tinitignan ang picture mo sa cellphone. Sad naman ni Harriet. Ano ba yung sinasabi mo? Saway naman ni Liz sa kanyang anak. Nanay, sabi mo po bawal magsinungaling. Totoo naman po malungkot at umiiyak ka po nung nawala si Tito Jacob. Paglilinaw nga ni Harriet. Hay nako, hayaan niyo na yon. Hindi lang naman kayo ang malungkot ng mga panahong yon. Maging ako, malungkot din. Namiss ko kayong lahat. Kwento pa nga ni Jacob. Tito Jacob, mahal mo pa po ba si nanay? Tanong nga ni Harry. Oo naman. Bakit mo naman itanong yan? Usisa nga ni Jacob. Mahal ka po kasi ni nanay at mahal din ka po namin. Paano kung gusto kong pakasalan ng nanay nyo? Papayag ba kayo? Oo naman po. Sabay na sabi nga ni na Harry at Harriet. Gusto niya ba akong maging tatay? Yung tanong pa nga ni Jacob. Nagtingin na naman ang kambal at sabay muli silang nagsalita. Opo, gusto ka po naming maging tatay. Sabay na sabi nga nila. Jacob, ano ba yung mga sinasabi mo sa mga bata? Mamaya umasa sila tapos ma-disappoint lang. Kawawa naman sila. Saway pa nga ni Liz kay Jacob. Bakit naman sila madi-disappoint? Approval mo lang naman ang hinihintay ko Bulalas pa nga ni Jacob. Ha? Anong ibig mo sabihin? Lumuhod na nga sa isang tuhod si Jacob at naglabas ng isang kahon. Nagulat nga si Liz at napatakip na nga lamang siya ng bibig. Ang kambal na bata naman tuwang-tuwa at napapahigikik. Nagtutulakan pa nga sila at tila nag-cheer para kay Jacob. Liza, mahal kita at mahal ko ang mga anak mo. Katulong o superhero ka man, mahal kita ng buong buo. Mahal ko rin ang mga anak mo. Will you marry me and make me the happiest man in the universe? Nais sana kitang maging may bahay at nais kong maging ama ng mga anak mo. Emosyonal pa nga nasabi ni Jacob. Tuluyan na ngang naiyak si Liz. Lumapit ang kambal kay Liz at niyakap siya ng mga to. Nanay, pumayag ka na po. Di mo po, mahal mo naman po siya at gusto mo rin pong magkaroon kami ng tatay. Gusto po namin si Tito Jacob maging tatay. Oo anak, pakakasal naman talaga ako sa Tito Jacob niyo Mahal na mahal ko rin siya. Naluluhan na nga nasaad nga ni Liz. Tumayo nga si Jacob at niyakap si Liza. Bumulong ito kay Liz. Mahal na mahal kita. Matapos ngang yakapin ni Liz, kinalong naman ni Jacob ang mga bata. Simula ngayon, huwag niyo na akong tawaging Tito Jacob. Gusto ko papa na lang. At kapag nagkaroon na kami ng anak ng nanay niyo, magiging kuya na kayo. Kuya Harry and Ate Harriet. Pero hindi pa man nagdadalang tao ang nanay niyo. Gusto kong malaman niyo na magkaroon man kami ng anak, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa inyo. At hindi ko kayo itatrato na parang iba. Anak ko na kayo simula sa araw na to. Mahabang litanya pa nga ni Jacob. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal na nga sila. Maid of honor nga si Jane. Nagtayo sila ng sarili nilang condo resort kung saan si Liz ang manager at si Jane naman ang namamahala sa mga housekeeping personnels at chambermaid. Tunay ngang hindi tumitingin ang tunay na pagmamahal sa estado ng buhay ng isang tao. Mas importante pa rin ang pagiging tapat at totoong tao. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Liz at Jacob. Simple lang ang kwentong pag-ibig nila pero kapupulutan naman ang aral na dapat wag tayong mangmaliit ng kapwa at dapat tanggapin natin ang mga mahal natin sa kung sino sila as long as may mabuti silang kalooban at kaya nga nilang magsumikap sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Jen, Vanessa, Anita Hernando, Erlinda Chong, Emily Borac, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Neva Fajardo, Ostonalito, Presbyteros Rose, Jerry Ramos, Julius, Carla, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.